Morning mga kabiyahe, i-revarnish natin itong main door kasi pangit na siya. Oh. So, yung mga siwang na ganyan, mamasilyahan natin yan para walang mga siwang, yung mga ganyan, siwang na yan. Ayan, mamasilyahan natin yan at i-revarnish natin. At ito ang gagamitin natin mga kabiyahe. Pulatite. Hindi ito nagbabayad mga kabiyahe. So ito ang gagamitin natin pang masilya dito sa siwang ng ating main door. So tara, let's go. So after natin magmasilya mga kabiyahe, patutuyuin lang natin itong pinasilya nating pulatite. Tsaka naman natin ililiha ng number 880. Yan. Number 80 ang gagamitin natin liha. So, medyo magaspang siya. So, after natin mga kabiyahe iliha ng number 80, linisin natin ng maayos. Tanggalin natin yung alikabok na gawa ng liha para kumapit ng maayos yung ating first coat na sanding sealer. At after din natin mag first coat, lilihain na naman ulit natin yan. So ngayon mga kabiyahe, naglalagay tayo ng first coat ng sanding sealer. At after nga nito natin ma-applyan ng buong surface nitong pinto, papatuhin lang natin ng mga kaunting oras o hanggang kung kailan siya tumigas. A-applyan ulit natin ang liha para smooth ang pagkakayari niya. Ito po mga kabiyahe yung na-applyan natin. Makintab na siya. Unang coat pa lang yan mga kabiyahe. Mag-apply tayo ng 3 coat. So itong nasa baba mga kabiyahe, yan yung na-finish natin sa pagliliha. At ito nga ay nag-apply tayo ng unang apply ng ating sanding sealer. So ganun lang. Ipapakita natin step by step yung ating mga ginawa dito sa pinto na ito. So tapos na natin mga kabiyahe, applyan ng first coat ng sanding sealer at napatuyo na rin natin. So lilihain naman natin ngayon. Ginamit natin ay 240. Ayan, 240 ang ginamit natin. Medyo pino-pino na to. So binilihan lang natin para mawala yung mga butlig-butlig o yung mga tulo. So mag-a-apply naman tayo mga kabiyahe ng liha. Pangatlong coating na ito ng ating sanding sealer. Kaya lihain naman natin ngayon. So mga kabiyahe, na first coat na tayo ng ating top coat, which is ito yung ginamit natin. Ayan, clear gloss varnish at gawa siya ng Nippon Paint. At ito po ay hindi rin sa atin sponsored, walang kinalaman, lalo na hindi po tayo bayad niyan ha. So yan lang po yung ginagamit natin. So yun mga kabiyahe, ipa-final coat na natin ito at nagpa-final na rin tayo ng liha. Ang gamit nating liha ay number 400. So ngayon makikita na natin ang kung anong finish nito.
kung malayo ba doon sa umpisa natin at ito ang pagtapos. So, anan lang natin, sundan lang natin mga kabiyahe. Let's go! So ito na mga kabiyahe, yung ating finished product o finished project. Ito po ay pre-varnish po lamang. Para po sa disclaimer, hindi po tayo professional. Ginawa lang po natin ang ating best at yung ating kunting kaalaman. At para din po sa mga marurunong lang po dyan sa varnish, humingi po ako sa inyo ng kunting ideya pa para po madagdagan ang ating kunting kaalaman para na rin po sa atin mga kabiyahe. Doon po sa mga wala pang masyadong alam, kagaya po natin, kayo na po ang tumingin kung okay na po ba para sa ating mga bahay itong ginawa natin. At ipapakita rin po natin yung ating nasimulan at ito pong finished product natin o finished project. So ngayon po ipapakita natin yung ating mga ginamit at sa buong video mga kabiyahe ay ipapakita natin ang step by step na kung paano natin ito nagawa ng ganyan na pagkakayari. So ngayon ipakita natin ang mga materyales na ginamit natin. Unahin na nga po natin ang pangmasilya natin. So ito po, gumamit po tayo ng Polatite, lacquer type at plastic po yan. Ito po ginamit natin pangmasilya para po doon sa mga may angat na kahoy. At doon po sa mga may butas-butas na rin po. So ito po yung ginamit natin. At ang ikalawa naman mga kabiyahe, gumamit din po tayo ng tinting color Varnish na po yan dahil nga po ang atin pong kulay ay mahogany. So ito pong Varnish na ay ito po ang finish na kulay niya. Mahogany color. So dumidepende na lang po sa inyo mga kabiyahe kung medyo slight lang or heavy. So ako parang na heavy color ko siya. At kung gusto niyo naman ng light lang, depende na po sa paggagamit ninyo nitong tinting color. So pagdating naman mga kabiyahe sa pagpahid, gumamit tayo ng liha. Ang una natin ginamit mga kabiyaheng liha ay size number 80. Number 80 po mga kabiyahe. So ito medyo magaspang pa dahil ginamit nga natin sa unang wala pa po tayong pinapahid ay linihan na po natin. Yung unang ano pa lang po natin, hindi pa natin na pepper coatingan yan. Linagyan pa lang natin ng masilya. So ito yung ginamit natin. At nung nalihan naman natin ng ganito at nakapag first coating tayo, ito naman ang ating first coating mga kabiyahe. Lacquer sanding sealer. At ang brand niya mga kabiyahe ay Boysen. At sa mga nakakapanood po dyan, ito pong mga pinapakita kong mga materials na ginamit ko mga kabiyahe ay hindi po yan sponsored sa atin. Wala po silang kinalaman dyan. Yan lang po talaga ang nabili ko sa hardware. So, nung lagyan na po natin ng first coating ng sanding sealer, gumamit na po tayo mga kabiyahe ng sanding o liha na number 240 mga kabiyahe. Ito, 240. So, medyo numipis na siya mga kabiyahe. At nag-apply tayo nito mga kabiyahe na sanding sealer nga natin ng hanggang 3 apply. So, hanggang nag-apply tayo mga kabiyahe ng sanding sealer, bawat apply natin, pagkatuyo, ito ang ginagamit natin na liha na 240. So, 3 apply ng sanding sealer, 3 liha din tayo ng 240 na papel de liha or ito nga po, itong liha na to. So, yun. At hindi po dyan mawawala itong tape. Kailangan din po natin ito dahil nga po sa mga kagaya nito. Ayan. Kung napapansin po ninyo,
may, linagyan natin ng tape, masking tape. Ayan, lahat po yan. Para pag tinanggal po natin yan, malinis pa rin po yung ating mga knob. At the same time, dito po mga kabiyahe sa boundaries ng wood and concrete na yan, meron din po yan mga tape. So malaking ano po ito, malaking tulong sa atin. Kasi nga po pagka wala ito ay madudumihan yung ating mga walling. So yon, isa rin po ito mga kabiyahe. At syempre, eto, bumili rin tayo mga kabiyahe ng lacquer thinner kasi yung sanding sealer natin ay kinailangan din natin ng lagyan nito at syempre yung ginagamit natin brush ay huhugasan natin ito sa tuwing gagamitin natin. So, importante din po yan. At ito na nga po yung ating final. So, ito na mga kabiyahe yung ginamit nating final coat. Ito nga po yung super clear gloss varnish at gawa po siya ng Nippon Paint. So yun mga kabiyahe, kung napansin nyo naman na ito nga yung ating finished product or finished project at pinakita na rin natin mga kabiyahe sa inyo yung ating mga materialis na ginamit. Ako po naman ay humihingi ng kung nagustuhan nyo po mga kabiyahe yung ating video ngayon, ako po ay humihingi ng konting like and share dyan. At pakipindot nyo na rin yung ating subscribe button para naman po umangat na ang ating channel. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng tumatangkilik at buong sumusuporta sa Biyahe ni Frank YouTube channel at sa TikTok po natin dyan, Facebook, lahat po yan. Ang pangalan po niyan ay Biyahe ni Frank. At maging sa mga bago po natin mga kaibigan na po pasok sa ating channel, maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita kits, Biyahe ni Frank. God bless.